Tayo class ay nasa ikatlong markahan na. Alam kong excited na kayo. Tara, pag-aralan natin ang paksa para sa unang linggo o kaya ay para sa araw na ito. Handa na ba ang lahat? Tara, sabay-sabay tayong matuto class. Upang higit nating maunawaan ang ating paksa ngayong oras na ito class, ito ang bibigyan natin ng focus na ipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng suprasegmental, tono, diin, at antala. Para mabigyan natin to, ito ang karagdagan nating layunin. Una, na iisa-isa ang kahulugan ng tono, diin, at antala. Ikalawa, natutukoy ang gamit ng diin, tono, at antala ng mga salita batay sa pagkagamit sa pangungusap. Handa na ba ang lahat, class? Tara, sabay-sabay natin tuklasin ang ponemang suprasegmental, tono, diin, at antala. Ponemang suprasegmental. Ang ponemang suprasegmental ay makabuluhang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng titik o letra sa pagsulat. Inihuhudyat o sinisimbolo ito ng mga notasyong phonemic upang matukoy ang paraan ng pagbigkas ng isang salita o pahayag. Nakatutulong ito upang maging mas maliwanag at maparating ang damdamin sa pagpapahayag. Una, diin. Ginagamitan ito ng simbolong dalawang magkahiwalay na bar o tuldok upang matukoy ang pantig ng isang salita na may diin na nangangahulugang nagpapahaba ng naturang pantig na may kasamang patinig. Paulitin class natin ang kahulugan nito ng diin. Ginagamitan ito ng dalawang magkahiwalay na bar o yung tinatawag ninyo class na slash o tuldok upang matukoy ang pantig ng isang salita na may diin na nangangahulugan na nagpapahaba ng naturang pantig na may kasamang patinig. Narito class ang halimbawa ng diin. Buhay o tumutukoy sa life. Ang pangungusap, ang buhay ng tao ay biyayang nagmula sa Panginoon. Basahin muli natin class ang unang halimbawa. Buhay. Ang buhay ng tao ay biyayang mula sa Panginoon. Ikalawang halimbawa, buhay. Tama class. Ito ay tumutukoy sa Ingles ng alive. Ang bulaklak na sunflower ay buhay na buhay kaya nakaaakit tingnan. Buhay. Ikatlo class, tubo. Sa Ingles ay tinatawag na pipe. Malaki ang tubo ng tubig na ginagamit sa bahay ko. Tubo. Tingnan natin class ang ikaapat. Tubo o tinatawag na sugar cane. Ang tubo ay pinagmumulan ng produktong asukal. Tubo. Ikalawa, tono. Ito ay paraan ng pagbigkas na maaring malambing, pagalit, marahan, o kaya laging aburido, kundi man laging nasasabik. Ulitin class natin ang kahulugan ng tono. Ito ay paraan ng pagbigkas na maaaring malambing, pagalit, marahan, o kaya'y laging aburido, kundi man
nasasabit. Kaya mapapansin nyo, class, kung yung tono ng salita ng ating kausap ay malambing o kaya galit o may mga pagkakataon kapag siya nagsasalita yung siya ay naguguluhan sa sinasabi niya, maaaring siya ay aburido. Kaya mapapansin natin sa ating kausap yung paraan ng tono kung ano ang kanyang damdamin sa araw na iyon o sa oras na iyon. Na kung saan, class, inyo rin tandaan sa bawat bilang na inyong makikita sa mga halimbawa mamaya ay kinakatawan ng bawat bilang ang mga pantig. Halimbawa, ang unang bilang ay tumutukoy sa mababa. Ikalawa naman ay normal. Ikatlo ay mataas. O tandaan, class, ang bawat bilang ay kinakatawan ng mga sumusunod. Una, tumutukoy ito sa mababa. Ikalawa, normal. At ang ikatlong bilang naman ay mataas. Tingnan mamaya sa halimbawa ang mga bilang na ito. Halimbawa ng tono. Unang bilang. Ikaw pala. Ibig sabihin, nagulat, class. Ikaw pala. Ikalawa. Kahapon, tumutukoy sa patanong. Yung ka ay sinisimbolo ito ng bilang 2, ibig sabihin normal. Yung ha, bilang 1, mababa. At yung pon, 3, ibig sabihin pataas ang ating tono. Kahapon, ikatlo. Kahapon, ibig sabihin nagsasalaysay. Yung ka, normal pa rin, ikalawang bilang. Yung ha, ikatlong bilang, ibig sabihin mataas. At yung pon, tumutukoy sa bilang 1 na mababa. Kahapon, nagsasalaysay. Ika-4, sila iyon, di ba? Sumasagot ito, class, sa oo o hindi. Sila iyon, di ba? Yan, maaaring sumagot o maaaring patanong ito na sasagot sa oo o hindi. Ikatlo, antana. Nangangahulugang paghinto o pagtigil ng pagsasalita na maaaring panandalian sa gitna ng pag-uusap o pangmatagalan sa katapusan ng pag-uusap. Ito ay sinisimbolo ng tuldok at kuwit. Pero, class, kung mapapansin ninyo mamaya sa halimbawa, ang ginamit na simbolo dito ay bar. Isang bar sa saglit na paghinto at dobleng bar sa katapusan ng pahayag. Mapapansin, class, na iiba ang kahulugan ng mga pangusap sa pag-iba ng paghinto nito. Paulitin natin, class, ang kahulugan ng antala. Ito ay nangangahulugang paghinto o pagtigil ng pagsasalita na maaaring panandalian sa gitna ng pag-uusap o kaya na may pangmatagalan sa katapusan ng pag-uusap. Ito ay sinisimbolo ng tuldok o kuwit. Sa inyong makikita, class, ng mga halimbawa mamaya, ang ginamit na simbolo dito ay bar o slash. Isang slash o isang bar ang isang saglit na paghinto at dobleng bar ang katapusan ng pahayag. At mapapansin, class, ninyo sa halimbawa mamaya na naiiba ang kahulugan ng mga pangusap sa pag-iba ng paghinto gamit ang isang bar at dalawang bar. Halimbawa ng antala. Unang bilang, class. Tito Felipe ang pangalan niya. Kung mapapansin nyo, class, nasa hulihan ang dobleng bar. Ano kaya ibig sabihin nito? Sinasabi ang buong pangalan ng ipinakikilala. Tito Felipe ang pangalan niya. Naunawaan ba? Okay, salamat. Tingnan natin ang ikalawang halimbawa, class. Tito Felipe Jose ang pangalan niya.
Kung mapapansin niyo, class, may isang bar pagkatapos ng salitang tito at dalawang bar naman sa hulihan. Ano kaya, class, ang ibig sabihin nito? Tama! Magaling ang inyong sagot. Ito ay nangangahulugan na kinakausap si tito o kaya isang tiyo at ipinapakilala sa kanya si Felipe Jose. At tingnan, class, natin ang ikatlong halimbawa. Tito Felipe Jose ang pangalan niya. Mahusay, class, ang inyong sagot. Nagamit ninyo ang bar ng maayos ayon sa tamang pagkagamit nito na kung saan tumutukoy ito dahil nilagyan ng isang bar pagkatapos ng Tito Felipe at dalawang bar naman sa hulihan na tumutukoy ito kausap ng isang tito na Felipe ang pangalan at ipinakikilala si Jose sa kanya. Tito Felipe Jose ang pangalan niya.